Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Ano ang batas? Ang batas ay mga tuntunin o panuntunan na ginawa ng pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at katarungan sa isang lipunan. Lahat ng tao sa isang bansa ay inaasahang sumunod dito. Sa madaling salita, ang batas ang nagsasabi kung ano ang tama at mali ayon sa pamahalaan at may kaukulang parusa kapag ito ay nilabag. Layunin ng batas na protektahan ang mga mamamayan, panatilihin ang kaayusan at magbigay ng hustisya. Ang batas ay hindi lang din nakasulat sa libro dahil nabubuhay ito sa aktual na buhay ng bawat tao. Sa gobyerno, politika, lansangan at araw-araw na karanasan, nakikita natin kung paano gumagana ang mga batas, proseso at prinsipyo na direktang nakakaapekto sa lipunan. Kaya sa bawat issue, kontrobersiya, hearing, eleksyon o viral na kaso, may pagkakataon tayong mas maunawaan ang batas sa pamamagitan ng totoong pangyayari. Kapag may impeachment, Senate hearing, viral arrest, constitutional issue, data privacy breach, labor issue, o abuse of authority, hindi lang ito simpleng balita. Isa itong aktual na halimbawa ng aplikasyon ng iba't ibang larangan ng batas, tulad ng constitutional law, criminal law, labor law, commercial law, remedial law, taxation civil law, at ethics. Dito nahahasa ang legal thinking dahil natututo tayong magtanong kung ano ang due process, kung may abuse of rights, kung tama ba ang procedure, kung may legal basis, at kung paano ginagamit o minsan ay naaabuso ang kapangyarihan. Hindi lang ito usapin para sa mga law students o abogado. Mahalaga ring maging mapagmatsyag at may alam sa political at legal processes ng bansa dahil direkta itong nakakaapekto sa trabaho, buwis, privacy, presyo ng bilihin, karapatan, at kinabukasan ng pamilya. Kapag kulang tayo sa kaalaman, mas nagiging madali tayong malinlang ng misinformation, propaganda, at half-truths. Kaya hindi kailangan maging political fanatic o keyboard warrior. Ang mas mahalaga ay marunong tayong makinig, mag-fact check, umintindi ng proseso, at mag-isip bago maniwala o mag-share. Sa tunay na buhay, maraming tao ang natututo lang tungkol sa batas kapag sila na mismo ang may problema. Mas mainam na matuto habang maaga pa at habang nagmamasid pa lamang. Dahil ang pagiging informed citizen ay hindi lang karapatan, kundi responsibilidad din na dapat yakapin ng may talino, pag-iingat at malasakit sa kapwa. Disclaimer lamang po, sa huli, ang kaalaman sa batas at proseso ay nagbibigay ng mas malinaw na pag-unawa, mas maingat na pagdidesisyon at mas matatag na komunidad. Patuloy tayong maging mapanuri, responsableng mamamayan at bukas sa pagkatuto para sa maayos. Ang lahat ng impormasyong itong aming ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kompleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya
o awtoridad. Marami pong salamat.